Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang Module 9 ng Homeroom Guidance sa ikatlong markahan na may pamagat na Be Proactive, Develop Problem-Solving Skills. Tara na at sasamahan ko kayong gawin ang mga gawain sa module na ito at unawain ang mga aralin sa module ng Homeroom Guidance Quarter 3. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga issue at problemang may kaugnayan sa sarili, sa tahanan, paaralan at komunidad. Pangalawa, na ipapakita ang kahalagahan ng paghahanap at pagbibigay ng tulong sa paglutas ng mga problema. At pangatlo, nakakapagbahagi ng mabisang paraan sa paglutas ng problema. Ang module na ito ay gagawin ninyo sa ika-4 na linggo ng ikatlong markahan. Ito ay gagawin ninyo sa loob ng 60 minuto. Ang mga kagamitan na kinakailangan ay blankong papel, kagamitang pangkulay, at lapis o kaya naman ay ballpen. Dito tayo sa panimulang bahagi ng inyong module. This module was intended to develop your sense of responsibility for your own learning. Ibig sabihin nito mga bata, kaya daw ginawa ang module na ito dahil nilalayon niya na tulungan kayong mabuo ang inyong kakayahan na maging responsable, lalo na para sa inyong sariling pagkatuto. As a growing individual, you should learn how to handle simple problems that you may face and come up with solution. Bilang lumalaking mga bata, dapat daw alam ninyo kung paano tutugunan ang mga simpleng problema na inyong kinakaharap. At kinakailangan din ay marunong kayong bumuo ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ninyo. The lesson and activities in this module will give you opportunities to apply problem-solving skills in real-life situation. Kaya naman, yung mga aralin at gawain sa module na ito ang magbibigay sa inyo ng oportunidad na mailapat ninyo ang inyong mga natutunan tungkol sa pagbibigay ng solusyon sa problema, lalo na sa inyong totoong buhay. So kapag may kinaharap kayong problema sa buhay ninyo, alam nyo na kung paano ito tutugunan. Dahil tutulungan kayo ng module na ito na harapin ang mga problema na inyong mararanasan. Tutulungan kayo ng module na ito kung paano bumuo ng solusyon sa inyong mga simpleng problemang kinakaharap. Bago tayo tuluyang gumawa ng inyong module sa module 9, magkaroon muna tayo ng konting balik-aral sa inyong ginawa o natutunan sa module 8. Sa module 8, natutunan ninyo kung gaano kahalaga ang inyong mga magulang para matulungan kayo sa iba't ibang desisyon na inyong binubuo sa inyong buhay. Sila ang magiging gabay ninyo sa lahat ng hakbang na inyong tinatahak sa buhay ninyo. So, nung Module 8 mga bata,
ipinakita sa inyo ang kahalagahan ng inyong mga magulang para tulungan kayong makabuo ng desisyon sa buhay ninyo. At sila rin ang gagabay sa inyo upang magkaroon ng mabuti at magandang buhay sa hinaharap. At dahil nakapagbalik-aral na tayo sa Module 8, gagawin na natin ang unang activity sa Module 9 na may pamagat na stumbling blocks. Ito po ay sa Let's Try This activity. Ano ang gagawin? Basahin natin ang panuto. In your daily life, you will possibly face different problems. Some are easy, while some might be hard to solve. So, sa buhay natin mga bata, may mga posibleng problema at iba't ibang problema tayong kinakaharap. May mga problemang madali lang at may mga problemang mahirap solusyonan. Kaya naman, sa activity na ito mga bata, ang gagawin mo ay una, itatala o ililista mo daw ang lahat ng problemang iyong nararanasan sa kasalukuyan o sa mga oras na ito, lahat ng problemang kinakaharap mo ay iyong isusulat na may kaugnayan sa sarili, sa pamilya, sa paaralan, at sa komunidad. So, kung wala kayong worksheet, kokopyahin nyo at sasagutan ang gawain na ito sa isang malinis na papel. So, ulitin ko ha, lahat ng problemang dinadanas mo sa mga oras na ito ay iyong isusulat. Okay? Na may kinalaman sa sarili mo, problema sa sarili mo, problema sa pamilya mo, problema sa paaralan, at problema sa komunidad o sa pamayanan. So, ano ang gagawin? Kokopyahin nyo itong apat na ito, yung self, family, school, community. Kung wala kayong worksheet. Pero kung provided ang worksheet sa inyo, dito na kayo magsusulat ng sagot. Okay, ano po ang gagawin, teacher? Una, dito muna tayo sa self. Ano-ano yung mga problemang kinakaharap mo sa iyong sarili? May problema ka ba na personal? Yun po ang ilalagay nyo sa self. So, magbibigay lang ako ng ilang halimbawa. So, halimbawa, ang pinoproblema mo sa sarili mo, wala kang tiwala sa sarili or lack of self-confidence. So, isa yan sa mga pinoproblema mo dahil masyado kang mahiyain, dahil ayaw mong humarap sa maraming tao, ayaw mong magsalita kapag maraming tao, ayaw mong ipakita ang talento mo. Kung sa tingin mo yan ang problema mo, maaari mo yang ilagay sa iyong activity para sa Let's Try This doon sa self. Okay, ano-ano pa yung mga posibleng maging problema mo sa sarili mo? Walang pambili ng bagong damit. Kung sa tingin mo, isa ito sa mga problema na iyong kinakaharap na personal, maaari mo din itong ilagay. So, ano-ano pa? Isip ka pa ng iba pang problema mo na pang sarili. Yun ang ilalagay nyo dito sa self. Lahat ng problemang personal o problema nyo na may kinalaman sa sarili ninyo ay ilalagay ninyo dito sa self. Sunod, dito naman tayo sa family. Ano-ano yung mga problemang kinakaharap nyo ngayon sa inyong pamilya? Yun naman ang ilalagay nyo dito sa family. So, halimbawa, ang isa sa problemang kinakaharap ninyo, walang trabaho si tatay. So, pwede nyo yung ilagay dyan. Or walang trabaho si nanay. Pwede yun. Or walang pinagkakakitaan ng aking mga magulang. Pwede nyo ring ilagay sa family. Ano pa? May sakit si ate. O halimbawa, merong may sakit sa pamilya nyo at isa ito sa tingin ninyo ay problema, pwede nyo yung ilagay. Or may sakit si ate, walang pambili ng gamot. Pwede nyo po yung ilagay dyan. So, lahat ng problema kinakaharap ninyo sa inyong pamilya. Sunod, kailangan ng puhunan ni nanay. So, halimbawa, pinoproblema ng mga nanay ninyo kung
paano magkakaroon ng puhunan dahil gusto niyang magtinda, gusto niyang magnegosyo, pwede niyo rin po yung ilagay dyan. Okay? So, pwede rin yung walang pambiling ulam. Lahat po ng sa tingin nyo ay kinakaharap ng inyong pamilya na problema sa mga oras nito ay ilalagay nyo sa family. Sunod, dito naman tayo sa school. So, kunyari, isa sa mga problemang kinakaharap ninyo sa paaralan ay nahihirapan sa distance learning. Dahil nga walang face-to-face, ito yung maaaring kinakaharap ng ilan sa inyo na problema sa paaralan, yung nahihirapan sa distance learning. O ano pa? Pwedeng hindi maunawaan ang ibang aralin sa module. O pwede nyo ring ilagay dyan. Lahat po ng sa tingin ninyo problemang inyong kinakaharap sa paaralan ay ilalagay nyo sa school. O pwede ring mababa ang nakuhang marka sa paaralan. O ano pa? Walang katulong na sumagot sa mga module. O lahat ng mga posibleng problema ay ilalagay nyo sa school. Next, dito naman tayo sa community o sa pamayanan. O ano-ano naman yung mga problemang kinakaharap ninyo sa lugar na inyong tinitirhan. Okay? O pwedeng maingay ang paligid o maingay na paligid kung laging yung mga kapitbahay nyo, laging nag-iingay, laging nagbibideo okay, hindi kayo makapag-focus sa aralin ninyo, pwede nyo yung ilagay dyan. Or makalat na paligid, pwede nyo ring ilagay. O palaging may dumi ang mga hayop. O kung sa tingin ninyo, isa yan sa problemang kinakaharap ng inyong pamayanan, pwede din po yung ilagay dyan. Lahat po ng mga posibleng problema sa inyong pamayanan ay ilalagay nyo sa community. Okay, nagkakaintindihan mga bata? O, pagkatapos po ninyong sagutan ang Let's Try This activity, dito naman tayo sa processing question. Ang unang tanong, what did you feel while doing the activity? Ano daw ang nararamdaman ninyo habang ginagawa ninyo ang gawain kanina, yung Let's Try This activity. Kayo ba ay masaya, nalulungkot, natatakot? Yun po ang ilalagay nyo sa number 1. Pangalawa, was it easy or difficult to identify the problems relating to yourself and others? O, madali ba o mahirap na tukuyin ang mga problemang may kaugnayan o may kinalaman sa inyong sarili at sa iba? O kung ito ay madali, nilagay mo, opo, madali pong tukuyin ang mga problemang may kinalaman sa aking sarili at sa iba. O ipapaliwanag mo kung bakit. Kasi po, ito po ang aming nararanasan sa mga oras na ito. At kasi po, ito po ang sa tingin ko ang aming problema at ako po ay nakaka-relate. Kaya nailagay ko po agad ang aking sagot. O, pwede yun. Kung ang nilagay mo naman po, para po sa akin, mahirap po natukuyin ang mga problemang kinakaharap at may kaugnayan sa aking sarili at sa iba. O, ipapaliwanag mo bakit mahirap. Kasi po, hindi ko po alam kung ano yung mga problema ng ibang tao. Hindi ko po alam ang problema ng aking pamilya, hindi ko po alam ang problema ng aming pamayanan, o pwede mo yang ilagay dyan. Okay? Pangatlo, what was the biggest problem that you experienced during this COVID-19 pandemic? Share how you handled and solved it. So, ilalagay mo naman ngayon sa pangatlo, ano daw yung pinakamalaking problemang kinakaharap mo ngayong COVID-19 pandemic. Pagkatapos, ay isusulat mo kung paano mo ito nasolusyonan. So, halimbawa, ang pinakamalaking problema po na aking kinaharap at naranasan ngayong COVID-19 pandemic ay noong nagkaroon po ako ng sakit. Ang ginawa ko lamang po ay nagpahinga at uminom ng gamot.
Kaya po, nasolusyonan ko na ang problemang ito. Okay? So, ilalagay mo kung ano yung pinakamabigat na sa tingin mong naranasan mo ngayong COVID-19 pandemic at ilalagay mo lang ang solusyon na iyong ginawa. O pwede rin, ang isa po sa naging malaking problema ang aking kinaharap o naranasan ngayong COVID-19 pandemic ay yung hindi po ako makapaglaro at makapaglabas. Ang solusyon po na aking ginawa ay nakipaglaro na lamang po ako sa aking kapatid at in-enjoy ko na lamang po ang aking mga oras kasama ang aking kapatid ngayong COVID-19 pandemic. So, kayo, isip kayo ng inyong pinakamabigat na naranasan ngayong COVID-19 pandemic at isasulat nyo kung paano ito nasolusyonan. Yun yung sa number 3. So, pagkatapos nating sagutan yung processing question sa Let's Try This Activity, dito naman tayo sa Let's Explore This na may pamagat na who are you going to call or sino ang iyong tatawagan. So, ano po ang gagawin, Teacher Hannah? There are problems that you can solve on your own, but at times, you may need to seek help from others. So, lagi niyong tatandaan yan mga bata. May mga problema na kaya ninyong solusyonan sa inyong sarili. Pero, may mga panahon talaga mga bata na kinakailangan nyong humingi ng tulong sa iba. Kaya huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong sa ibang tao kung talaga namang hindi ninyo kayang solusyonan ang problemang inyong kinakaharap. So, ano po ang gagawin? Una, you are going to identify who is best to call or where to ask advice. So, pwedeng sa sarili mo lang, pwedeng magulang, teachers, at kaibigan. Okay? So, sa kanila mo, i-share yung inyong problema. Pangalawa, write your answers on the appropriate boxes on the table. So, may ibibigay na mga posibleng problema sa module ninyo. Tapos, ilalagay nyo lang kung sino yung makakatulong sa inyo. Sarili nyo lang ba? Makakatulong ba ang inyong magulang, ang inyong guro, o ang inyong kaibigan? So, ito yung example. Ayan. So, ito yung mga problemang inyong kinakaharap. Una, teasing in the classroom. Pangalawa, low self-confidence. Pangatlo, experience bullying. Pang-apat, having a secret. Pang-lima, low test scores and grades. Pang-anim, making friends. Pang-pito, preparing things for school. Pang-walo, cooking your favorite food. Pang-siyam, developing talents. At pang-sampo, learn how to play a game. So, isa-isahin natin. Ito naman yung mga maaring makatulong sa inyo. So, yung self, sarili mo lang. Ang parents ay iyong mga magulang, nanay at tatay. At ang teacher, syempre, yung inyong mga guro. At ang friends ay iyong mga kaibigan. So, isa-isahin natin. Una is teasing in the classroom. Meron daw nanunukso sa inyo, sa inyong silid-aralan. So, sa tingin mo, sino yung makakatulong sa iyo o yung tatawagan ninyo or pagsasabihan ninyo kapag merong nanunukso sa inyo sa paaralan? So, for example, para po sa akin, si teacher po ang makakatulong sa akin. So, ilalagay nyo po or isusulat ninyo yung teasing in the classroom dito kay teacher. So, isasulat nyo dyan. Sunod, low self-confidence. So, mababa daw ang tiwala mo sa iyong sarili. Masyado kang mahiyain. Hindi mo kayang ipakita ang iyong talento. Sa tingin mo, sino naman ang makakatulong sa inyo para mapatatag o mapalakas ang iyong self-confidence, ang iyong tiwala sa iyong sarili? Oh, kunyari, ang makakatulong po sa akin ay ang aking sarili. Kinakailangan ko pong tulungan ng sarili ko na mabawasan ang pagiging mahiyain ko. So, ilalagay mo siya sa self.
So, sunod, experience bullying. O kung halimbawa maraming nambubuli sa iyo or may nararanasan kang may nambubuli sa iyo, sino sa tingin mo yung maaaring makatulong sa iyo? O halimbawa, para po sa akin, ang lalapitan ko po o pagsasabihan ko po kapag ako ay nakakaranas na may nambubuli sa akin ay ang aking magulang. So, dyan mo yan ilalagay or susulat. Sunod, having a secret. So, may secret ka at gusto mong may pagsabihan ka ng secret mo. O, sino naman yung gusto mong pagsabihan ito? O, halimbawa, para po sa akin, ang sasabihan ko po ng aking sikreto ay ang aking kaibigan. O, dyan mo naman yan ilalagay. So, yung mga natitira, ikaw na po ang maglalagay. Or, ikaw na ang magdidesisyon. Saan mo siya ilalagay? So, dito tayo sa panglima. Low test scores and grades. Kung mababa ang grade mo, mababa ang test mo, saan mo siya ilalagay? Doon ba sino ba yung sa tingin mong makakatulong sa'yo? Yung self mo ba? Yung magulang mo, yung guro, at ang iyong kaibigan. So, ilalagay mo dyan. Then next, making friends. Gusto mong magkaroon ng maraming kaibigan. O, paano ka magkakaroon ng maraming kaibigan? Sinong makakatulong sa'yo? O, isusulat mo lang dyan. Ilalagay mo lang siya sa tama. Ang self mo ba? Ang sarili mo? Ang iyong magulang? Ang teacher? O ang kaibigan mo? Sunod, preparing things for school. O, sino naman yung makakatulong sa'yo na ayusin, i-prepare yung mga kinakailangan mo sa iyong paaralan. O, isusulat mo lang din yan dyan. Kung sa tingin mo, sarili mo lang ang makakatulong sa iyo para ayusin ang iyong mga kagamitan sa paaralan, pwede mo siyang ilagay sa self. Kung sa tingin mo naman, magulang mo ang makakatulong sa iyo, pwede mong ilagay sa parents. Kung guro at kaibigan di, or kaibigan mo ang makakatulong sa iyo, ilagay mo kung kanino sa kanila. Okay, next. Cooking your favorite food. O gusto mong kumain at magluto ng iyong paboritong pagkain. O sinong makakatulong sa'yo? Ilalagay mo lang din dyan. Then, developing talents. O gusto mong gusto mong ma-develop pa yung mga talentong mayroon ka. Kunyari, marunong kang mag-drawing at gusto mong mahasa pa ito. Sino sa tingin mo yung makakatulong sa iyo para mahasa ang iyong mga talento at matuklasan pa ang ibang mga talentong meron ka? So, ilalagay mo lang din dyan sa kanila kung sino sa tingin mo, ang sarili mo, ang iyong magulang, ang guro, ang iyong kaibigan. Then, sunod, learn how to play a game. O, sa tingin mo, sinong makakatulong sa iyo para matutunan pa kung paano maglaro ng iba pang mga laro bukod sa nalalaman mo. So, ilalagay mo lang din dyan. Okay? Nagkakaintindihan mga bata? O, sunod na tayo sa susunod na gawain. Gagawin nyo naman ang processing question. Sasagutan nyo ito. Una, what did you feel while completing this activity? So, anong nararamdaman ninyo nung kinukumpleto nyo or ginagawa pa ninyo ang inyong gawain kanina? Kayo ba ay masaya, malungkot, natatakot? Kung ano yung nararamdaman ninyo habang kinukumpleto nyo ang gawain, ay ilalagay nyo dyan. Then, pangalawa, who do you call the most to ask for help? O, sino dun sa apat yung pinakamaraming sagot ninyo kanina? Sino yung pinakatatawagan ninyo or pagsasabihan ninyo ng inyong problema? Pagkatapos, ilalagay nyo or explain ninyo, ipapaliwanag ninyo kung sa tingin nyo, bakit kaya sila or siya ang pinakamaraming naging sagot ninyo. Halimbawa, ang marami pong naging sagot ko na tatawagin ko kapag ako ay may kinakailangang tulong ay ang aking mga magulang. Dahil po siguro sila ang masigit na nakakakilala sa akin at sila ang kasama ko araw-araw, sila po ang masigit na nakakakilala sa akin. So, ilalagay nyo dyan kung sino yung pinakamaraming naging sagot ninyo kanina. Pwede rin yung sarili ninyo. O, kung yung sarili ninyo yung
naging sagot ninyo, ipaliwanag nyo kung bakit sa tingin ninyo yun ang pinakamaraming naging sagot ninyo. Okay, dito naman tayo sa number 3. At your age, what simple problems can you solve by yourself? O, sa edad nyo ngayon, magbigay kayo ng simpleng problema na kaya ninyong solusyonan ng sarili nyo lang at wala ng tulong sa iba. O pwede nyong, halimbawa, ang isa sa mga sa tingin ninyo problema nyo na kayang-kaya nyong solusyonan sa sarili ninyo ay yung ang mga damit ko po ay kinakailangan ng tupiin. Kaya ko na po itong solusyonan sa aking sarili dahil marunong na po akong magtupi. No, ano-ano pa yung mga sa tingin ninyong problemang kinakaharap ninyo na madaling solusyonan? O, halimbawa, po pwede ding kapag nagugutom po ako, kaya ko na pong gumawa ng sip or magluto ng itlog. Kaya po, nasosolusyonan ko ang problema ko. O, sa tingin ninyo, sa edad nyo ngayon, ano yung mga simpleng problema lang na madali ninyong solusyonan agad na hindi nyo na kailangan ng tulong ng ibang tao? Okay, so dito na tayo sa keep in mind na may pamagat na proactive problem solving o maagap na pagtugon sa problema. Learning how to solve personal or social problem is one of the most important life skills that a child like you should develop and practice. So, mga bata, kinakailangan daw na matutunan ninyo kung paano solusyonan o lutasin ang mga sarili ninyong problema or yung mga personal na problema ninyo at maging yung mga social problems ninyo or mga problemang panlipunan, kagaya ng problema ninyo sa community, problema ninyo sa mga kaibigan ninyo. So, kinakailangan alam ninyo kung paano lutasin ang mga problemang kakaharapin ninyo. Dahil ito ay isa sa pinakamahalagang kasanayan na dapat pinapaunlad at sinasanay ng isang batang tulad mo. This is also an important aspect in the enhancement of your critical thinking skills. So, isa din to sa mahalagang aspeto ng pagpapahusay ng inyong kasanayan na ma-develop pa or maayos ang inyong critical thinking skills or kakayahang makapag-isip ng higit pa sa nalalaman ninyo. So, kapag ka na-develop ang critical thinking skills ninyo, mas masasanay ang inyong sarili na makabuo ng mga sagot or solusyon sa inyong problemang kakaharapin. Proactive problem solving is about finding helpful solutions to a problem as soon as it happens. So, ano nga ba yung proactive problem solving? So, kapag sinabi nating proactive problem solving mga bata, ito ay ang maagap na paglutas ng problema na ikaw ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na solusyon sa problemang inyong kinakaharap. So, sa sandaling may maranasan kayong problema, nasosolusyonan nyo na agad or maagap nyong naibibigay ang solusyon sa inyong problema, yun ang tinatawag na proactive problem solving. In taking an active role to solve problems, you may use these simple and practical strategies that a young individual like you can follow and practice.
So mga bata, maaari ninyong gamitin ang mga simple at praktikal na estratehiyang ibibigay sa module na ito. Maaari ninyong sundin ito, sanayin ang sarili ninyo para kayo ay matuto kung paano gumawa ng solusyon sa inyong problema. So, ano-ano yung mga simple at praktikal na estratehiyang dapat ninyong sundin kapag kayo ay may kinakaharap na problema. So, ito yun. Okay. So, dito na tayo sa mga paraan kung paano sosolusyonan o maagap na tutugunan ang inyong mga problema. So, ang unang hakbang, stop. Kinakailangan alam mo at naiintindihan mo ang iyong problema. Then step 2, think. Kinakailangan mong mag-isip ng iba't ibang paraan kung paano sosolusyonan ang problema ang iyong kinakaharap. At kailangan din pag-aralan mo ang mga posibleng maging resulta ng mga inisip mong paraan kung paano solusyonan ang iyong problema. Okay, ang pangatlong step, choose. Kailangan mong pumili ng pinakamainam na solusyon at ito na ang iyong ia-apply or gagawing solusyon or susundin na solusyon. So, halimbawa, isip tayo ng problema. So, halimbawa, ang problema mo, ikaw ay pupunta sa birthday ng kaibigan mo. So, yun yung step 1. Pupunta ako sa birthday ng aking kaibigan at wala akong damit na maisusuot. O step 2, think. Isip ka ng mga posibleng magiging solusyon mo. So, una, magpapabili ako sa aking magulang. Pangalawa, hihiram ako sa aking kapatid. Pangatlo, hindi na lang ako a-attend ng party. O, tapos isipin mo ano yung magiging resulta ng tatlo na yon. So, una, kung magpapabili ako sa aking magulang, maaring wala siyang pambili or mababawasan ng aming budget na dapat ipambili ng mas mahalagang bagay. Kapag ka naman hindi ako a-attend ng party, maaring magalit sa akin o magtampo ang aking kaibigan. Kung manghihiram ako sa aking kapatid ng kanyang damit, maaari niya akong pahiramin at may magagamit ako sa party. So kapag ka naisip mo na ang mga posibleng maging resulta ng iyong mga naisip na solusyon sa inyong problema, dito ka na sa step 3. Pipili ka na ng iyong posibleng magiging solusyon at ito na ang iyong gagawin. Ay, ang napili ko ay ang manghiram sa aking kapatid. O, tapos gagawin mo na yun, manghihiram ka na sa kapatid mo at a-attend ka na ng party. So, yun yung tatlong simpleng step kung paano ninyo sosolusyonan ang inyong problema. Remember, you may either succeed or fail on your chosen action. That's why it's important to have other choices to choose from. So, tandaan nyo mga bata na may mga panahong ikaw ay magtatagumpay sa napili mong solusyon sa iyong problema. At may mga pagkakataon din na mali pala yung napili mong solusyon sa iyong problema. Kaya nga mga bata, mahalaga na hindi lang isa ang choices mo o hindi lang isa ang pagpipilian mo kapag may kinakaharap kang problema. Kinakailangan na kung halimbawa yung unang naging solusyon mo o yung unang naisip mong solusyon sa problema mo ay hindi pala tama, maaari mo ring piliin yung iba pang naisip mong solusyon. Failing should not discourage you. Instead, you should learn from it
and continue to enhance your skills to become a good problem solver. So, tandaan nyo rin mga bata na kapag ikaw ay nagkamali, hindi ka dapat panghinaan ng loob. Hindi ka dapat ma-discourage kasi parte ng buhay mga bata ang mag-fail o magkamali. Hindi lagi tayong nagtatagumpay. Parte ng ating buhay na may mga pagkakataong mali pala ang ating nagagawa. Kaya naman, imbes na ikaw ay ma-discourage o mapanghinaan ng loob, kinakailangan gamitin mo yung failure mo o yung pagkakamali mo para matuto ka at para mas lalo mo pang ma-enhance o mapalawak, mapatatag ang iyong kakayahan na gumawa ng mga solusyon sa iyong problema. So, maging inspirasyon yung mga pagkakamali mo para mas lalo ka pang matuto sa iyong buhay. Para mas lalo ka pang maging mabuti na makabuo ng mga posibleng solusyon sa problema mo. Para maging mas lalo ka pang magaling na problem solver. Believe in yourself, you can do it. So, lagi kang maniwala sa sarili mo at lagi mong sabihin sa sarili mo, I can do it. Kayang-kaya ko ito. Yun ang lagi mong tandaan dahil kaya mo ang lahat ng bagay. At dahil dyan, gawin naman natin ang You Can Do It activity na may pamagat na stop, think, and choose. So, yan yung tatlong step na ating pinag-aralan kanina. Stop, think, and choose. So, ano po ang gagawin, teacher? Una, identify one of the difficulties or challenges that you encountered in the study-at-home setup. So, mamimili ka or iisipin mo yung isa sa nagpahirap sa iyo or isa sa naging challenge mo, isa sa kinaharap mong problema ngayong study-at-home setup tayo or ngayong nag-aaral kayo sa inyong tahanan. Pangalawa, try to solve it by applying these steps and problem-solving skills. So, solusyonan nyo ang problemang ito sa pamamagitan ng pag-apply ng inyong natutunan kanina sa problem-solving skills. Okay? Then, pangatlo, if needed, you may ask for help from one of your family members. Examples are provided to guide you in the activity. So, kung kinakailangan ninyo or nahihirapan kayo, maaari kayong tumulong or humingi ng tulong sa isa sa miyembro ng inyong pamilya. So, meron akong ipapakitang example sa inyo na mula sa inyong module. Okay? So, kung halimbawa wala kayong worksheet, kopyahin nyo muna yung activity bago ninyo sagutin. So, ito yung tatlong step na ating napag-aralan kanina. Yung step 1, stop. Step 2, think. And step 3, choose. So, ano-ano ba yung mga posibleng maging problema nyo sa study-at-home setup? So, ito yung example na nasa inyong module. So, what is the problem? O ang problema, ayon sa inyong module, ay I can't understand some directions in my module. Hindi maintindihan ang mga panuto na nasa inyong module. So, yun yung nilagay niya para sa what is the problem. Then, what are the possible choices of action? Ano-ano yung mga posibleng pagpipilian mo sa iyong problema or yung mga posibleng pagpipilian mong solusyon sa iyong problema. So, merong dalawang nilagay sa module nyo na maaaring maging solusyon or possible choices sa problema ninyo. Una, I will try to answer the activities on my own. So, subukan kong sagutin ang aking mga gawain sa module nang sa sarili ko lamang. At pangalawa, hihingi ako ng tulong sa aking nakatatandang kapatid. So, yun yung nilagay niya. So, what are the possible choices of action? Then, pangatlo, what solution is best to apply? And what can be the possible result? Ano yung solusyon na pinakamainam mong gawin at ano yung magiging resulta ng iyong ginawa or piniling solusyon. So, ito ang nakalagay.
I will ask my brother to teach and help me in answering the activities in my module. Hihingi ako ng tulong sa aking kapatid na tulungan ako at turuan ako na sagutan ang aking module. So, yan yung example na nasa inyong module. Ngayon naman mga bata, kayo na ang mag-iisip ng inyong problemang kinakaharap ngayong nag-aaral kayo sa inyong tahanan. So, ilagay ninyo sa stop, what is the problem? Ano yung problemang kinakaharap ninyo? Then, dito naman, so what are the possible choices of action? Ilalagay ninyo yung mga posibleng pagpipilian ninyo para maging solusyon sa inyong problema. Then, dito sa pangatlo, what solution is best to apply? So, pipiliin ninyo kung ano yung sa tingin nyong magandang solusyon na maaari ninyong gawin at ilalagay ninyo yung posibleng maging resulta. So, isip na kayo kung ano yung kinakaharap ninyong problema ngayong nag-aaral kayo sa inyong tahanan. So, bibigyan ko kayo ng isa pang example. So, kunyari, ang problem, maingay ang mga kapatid sa tuwing sumasagot ng module. Ano-ano yung mga posibleng maging solusyon or choices of action mo? Una, magsasagot pa din ng module kahit maingay sila. At ang pangalawa, kakausapin ko na tumahimik muna sila kapag sumasagot ako ng module. O pwedeng dalawa, tatlo o higit pa ang magiging solusyon mo. O kaya, sasabihan ko si nanay na maingay ang aking mga kapatid sa tuwing sumasagot ako ng module. So, sa tingin mo, dito naman sa step 3, ano yung possible na best to apply? So, ano yung pinakamagandang solusyon sa problema mo? At ano yung posibleng magiging resulta? So, ito po ang napili. Kakausapin ko na tumahimik muna sila kapag sumasagot ako ng module. O, ano yung possible result? Para makatapos ako sa module ko. So, yun yung example dito sa You Can Do It activity. After po nun, sasagutan nyo ulit ang processing question. Ang unang tanong, what did you feel during the time when you had a problem? Ano daw yung nararamdaman ninyo nung panahong meron kayong problema? Kayo ba ay masaya na may problema kayo? Kayo ba ay malungkot, nagagalit, natutuwa? Ilalagay nyo yan dito sa number 1. Then pangalawa, how did you come up with the best solution? So, ano daw yung naging dahilan ninyo kung paano ka nakaisip ng pinakamahusay na solusyon o ano yung naggawa ninyo or paano kayo nakaisip ng pinakamahusay na solusyon o halimbawa inilagay mo sinunod ko lamang po ang aking natutunan na step sa problem solving. So yun yung mga pwede ninyong isagot o paano nyo ba na solusyonan ang iyong problema. Ilagay mo po dyan sa number 2. Then pangatlo, what did you discover about yourself after successfully solving the problem? O, base dun sa nilagay mo kanina, ano daw yung nadiskubre mo sa sarili mo pagkatapos mong mapagtagumpayan na masolusyonan ang problema mo? Kunyari, ang naging sagot mo, nadiskubre ko po na kaya ko po palang solusyonan ang aking sariling problema. Na-discover ko po sa aking sarili na marunong po pala akong bumuo ng solusyon sa problema ko. O ikaw, ano yung na-discover mo sa sarili mo after mong masolve ang iyong problema na nilagay kanina? So, yun yung ilalagay ninyo sa number 3. Then, after po niyan, dito na tayo sa what I have learned. Gagawin ninyo ang W's chart. Ano po ang direction? Una, you are going to accomplish the chart with what you've learned from this module. So, ang gagawin mo lang po, ilalagay mo lang po or sasagutan mo lamang po ang iyong chart. Ilalagay mo lang po dito sa W's chart kung ano ang iyong natutunan sa inyong module. So, kung wala kayong worksheet, kopyahin po muna
ang W's chart at sagutan. So, ito po yung W's chart. What did you learn? So what? Dito naman tayo sa so what? What is the importance of having the problem-solving skill? Then now, what will you do with this problem-solving skill? So, ayan po, yung pupunan ninyo, isasulat nyo lamang po dyan, kukumpletuhin nyo lang po dyan. Dito sa una, ilalagay nyo lang kung ano ang iyong natutunan. Sa pangalawa, ilalagay nyo lamang po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kakayahan na masolusyonan ang problema. At sa pangatlo, ano daw po ang inyong gagawin sa inyong kakayanan na masolusyonan ang inyong problema. So, halimbawa, what did you learn? Natutunan ko po kung paano solusyonan ang sariling problema. Then, ano ang kahalagahan nito? Makakatulong ito para malaman ko kung paano magkakaroon ng tamang solusyon sa aking problema. Then, ano ang gagawin mo? Sasanayin ko ang aking sarili na gawin ang aking mga natutunan sa module na ito. So, ikaw, gawin mo naman at punan ang W's chart na ito. Then, pagkatapos niyan, ang gagawin nyo na lang ay itong pinakahuling gawain sa inyong module, ang share your thoughts and feelings. I am proactive. Ano po ang gagawin, teacher? Gagawa ka lamang po ng slogan na may kinalaman sa iyong pangako na maging isang proactive learner at paunlarin ang iyong kasanayan sa paglutas ng problema. So, gagawa ka lamang po ng slogan na may kinalaman sa pagiging maagap mo sa pagsolusyon ng iyong problema bilang isang mag-aaral. Then, maaari mong lagyan ng drawing at iba pang designs ang iyong ginawa. So, gagamit ka ng papel at kagamitang pangkulay. So, ito yung halimbawa ng slogan na nasa inyong module. Ako man ay bata, kaya kong magpasya at gumawa ng tama. So, yan ay isang slogan. Ano pa? Magbibigay ako ng isang halimbawa pa ng slogan. Bata man sa inyong paningin, problema ay masosolusyonan din. Ayan, yan ang isang halimbawa pa ng slogan. Tandaan nyo ha, ang bubuuin nyong slogan ay may kinalaman sa pagiging proactive learner ninyo. Na kahit na kayo ay bata, dapat may kinalaman din sa pagbubuo ng desisyon o solusyon sa problema. So, yan ang gagawin ninyo. Pagkatapos, lalagyan nyo lang ng design ang slogan na inyong ginawa. Okay? Then, pag natapos nyo yan mga bata, kayo ay aking binabati dahil natapos nyo na naman ang Module 9 ng Homeroom Guidance. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na aralin. Stay safe and God bless! Bye!